pagbabago at pag-unlad ay hindi lang sa buhay ng tao, kundi pati sa gawi at mga pamamaraan nito. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya, higit na pinabilis at pinahusay nito ang ating paggawa. Kasama na rito ang pagbuo ng iba't ibang klase ng makinarya sa pamamagitan ng makabagong engineering services. Ngayong araw, ating tatalakayin at bibisitahin ang isang proyekto ng Department of Science and Technology, Central Luzon, at DOST Metals Industry Research and Development Center or MIRDC, katuwang ang Nueva Ecija University of Science and Technology dito sa Cabanatuan City upang pag-usapan ang inobasyon na kanilang inihahain sa tulong ng Metals and Engineering Innovation Center. Ano nga ba ang mga kamangha-manghang proyekto at pamamaraan ang kanilang isinasagawa? Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sicat, ako po si Lade Sicat, at tara na't alamin dito lang sa Probinsyensya. Sa likod ng makabagong teknolohiya at pagsulong ng industrialisasyon, nagiging sentro ang kahalagahan ng mga institusyon na nagtataguyod ng inobasyon sa larangan ng Metal and Engineering, gaya ng NEUST. Sa tulong ng Metals and Engineering Innovation Center, tara na't kilalanin natin ang kanilang misyon at pangunahing layunin. Nandito po tayo ngayon upang makapanayam ang Dean ng College of Engineering, Engineer Nathaniel Oliveros. Good morning, Sir Nat. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang Metals and Engineering Innovation Center? Una, good morning sa inyo at maraming salamat sa pagbisita nyo. So, itong Metal Engineering and Innovation Center was established in December 22, 2020. Ngayon, ito ay nabuo sa tulong ng siyempre ng aming presidente si Dr. Feliciana P. Jacoba, then sa provincial ng DOST at saka sa Region 3 and MIRDC. Kaya kami nagkaroon dito sa NEUST. Swerte kami dahil sa Region 3 ang NEUST ang binigyan ng programa na to, yung MEIC. Okay? Then, ito ay nabuo para palakasin ang research and development ng NEUST in innovation at sa field ng metalworks. So, meron ditong machine shop, merong pattern making, meron ditong prototyping, at merong metal casting. So, pinalakas dito yung aming facility, yung aming capability para sa research. So, ang gumagamit dito ay faculty, students, and pwede rin gamitin ng mga taga-region. So, Sir, ano naman po ang benepisyo kapag naging kliyente ka ng MEIC? Okay, buti na itanong mo yan. So, maraming benepisyo pagka naging kliyente ka ng MEIC. Kasi ang unang target namin dito sa Metal Engineering Innovation Center is the MSME. Yung mga businessman, farmer, at saka yung entrepreneur. So, dito, nagbibigay kami ng pre-consultation, design, and computation. Then, pwede rin kayo mag-request sa amin ng training. So, may training kami rito na pwede nyong magamit itong mga makina namin dito. Lahat. Basta mag-request lang sila sa presidente namin kung ano gusto nila. Gusto ba nilang magpagawa or gusto mismo sila ang gagawa. Pwede nilang magamit to. So, open to sa lahat ng business. So, Sir, lilinawin lang natin, ito po ay libreng pwede nilang gamitin or meron pong bayad?
Ito, yung consultation, design at saka computation, at tingin ko libre. Pero yung materials na gagamitin at saka yung konsumo namin sa kuryente, yon baka may bayad na yon. Pero very minimal lang siya compare sa Yes. iba ka magpapagawa sa labas sa private. Yes. Tama. Ang una po ay itong CNC milling machine. Ito ay subtractive machine. Pwede po ito sa flat surface or plate, metal plate. Ang axis po nito ay 3 axis. Ito po yung nag-shape po ng metal plate kung ano gusto nyong design. Sila po yung nag-engrave do sa bakal. Ito naman po ay subtractive machine din po. Ito ay pangtorno na computerized. So, ito ay by rotating. Gumagana siya sa mga shop. Pagka gusto mong palitin yung shop or bigyan mo ng design and shape. Then, next po, ito naman po yung lathe machine manual. So, ito po yung madalas gamitin po ng estudyante ng NEUST kaysa dito dahil mas mahal po ang bala nito kaysa dito. Ito, madali lang po yung carbide dito yung mga talim. Madali pong hanapin. So, praktisado po sila rito. Ito yung madalas nilang gamitin sa kanilang mga projects. Talagang sumasabay sa takbo ng panahon, kailangan ay na-upgrade na din yung mga pamamaraan natin. Ang susunod naman po natin bibisitahin ay ang shearing and bending room. Okay, dito makikita natin yung dalawang makina which is the bending and shearing. Ngayon, i-operate po ng dalawang kasamahan ko po rito which is si Sir Charlie and Sir Charlie and Sir RJ. Sila po ang nag-ooperate dito. Madalas po nilang gamitin to dahil nga po pagka kailangan ng i-bend yung metal sheet at saka putulin, dito po ang area nilang dalawa. Itong dalawang makina na po ito ay pwede pong mag-bend at magputol ng up to 1 centimeter. Dito naman tayo sa shearing machine. Ito, kaya nitong i-cut yung buong sheet metal, which is 4x8. Yung buong nabibili natin sa hardware, pwedeng ipid dyan. Kaya pong pumutol to hanggang 1 cm thickness. So, ito po pala yung facility naman na grant ng DOST MIRDC. Okay, ma'am, ito yung tinatawag natin na metal casting facility. So, dinonate to ng, ginrant to ng MIRDC worth 16 million na bigay. Itong malaking nakikita nyo na to, ito ang tinatawag na induction furnace. Kaya nitong magtunaw ng ferrous metal up to 1,700 degrees Celsius. Then, ito yung mga kasama niya. Ito, ang tawag dito ay spin casting, which is, kung natunaw na yung bakal, ililipat mo dito, ibubuhos, then mag-i-spin siya para equal distributed yung metal. 2019, bago mag-pandemic, nagpunta rito ang UP Mindanao. Gumawa sila ng kulintang, yung musical instrument. Kasi madalang daw ang meron nitong tinatawag na spin casting machine. Ito namang mga ibang makina na to, ito yung ma'am, sa sand molding. Ito, ang tawag dito ay jolt quiz, which is siya yung nagsisiksik sa sand. Para ma'am, yung shape mo ay walang space. Kung ano talaga binigay mong shape, kukortihan ng sand yon. So, ididiin niya, then nagbabibrate to para talaga makuha niya yung shape, makuha ng buhangin. Ito namang nasa labas, itong malaki, ito naman po ang tinatawag na sand muller. Ito naman, umiikot to, dinidiinan niya yung sand para magiling, para naman yung kanyang granules magkamukha-mukha ng size.
Ito yung ginagamit ng engineering student pagdating nila sa pagwe-welding ng kanilang project. So, makikita nyo ngayon dito sa likod, ito ay estudyante ng NUST na isang nagwe-welding. Makikita nyo naman na full PPE siya ng suot. So, ang layo namin dito, okay naman. Then, pagdating naman sa air, kailangan meron kang electric fan or blower or vacuum para yung smoke ay lumabas dito sa facility. So, pag tinignan nyo, kompleto siya with apron, glove, safety shoes, at saka yung kanyang goggles na pang-welding. So, kailangan yan. Dapat, pagka nandito kayo sa welding, kung sino yung gagamit, ay meron kayong ganitong gamit. Nagpo-provide naman ng MEIC. Meron naman kaming paggamit sa mga bata. Wag lang talaga yung mask kasi kanya-kanya ng dala yun. Pero yung goggles at saka yung gloves at saka apron, meron kami noon. Yung safety shoes, meron din pero sana meron din sila na sarili. Napakaganda po pala ng serbisyo ng MEIC, hindi lang po sa mga MSMEs natin, kung hindi, pati mga estudyante natin, hindi lang dito sa NEUST, tulad ng nabanggit ni Sir kanina, may bumisita pa daw dito last time from Mindanao. So, kumbaga, buong Pilipinas yung pwedeng makinabang dito sa MEIC facility natin. Totoo, ma'am, yan. Itong MEIC ay nagsisilbering research facility ng estudyante ng NEUST. Not only for engineering students, mayroon din nagpupunta rito mga BS Chem, management, para makagamit itong facility na to. Dito, free naman lahat, basta available. Welding rod, bakal, at saka itong mga nakikita nyong safety gadget, pwede namang gamitin ng kahit sinong estudyante. So ito naman, ma'am, ang output ng MEIC. So, una, ito yung water hyacinth presser, which ang product niya ay from water lily. Ipipress, then pwedeng gawing bag. Next po ay itong coco coir machine na ginagamit po ng gardener, farmer, para po sa orchids, ganon. And then, ito naman po yung coffee bean segregator na nagsesegregate niya po ng granules ng coffee. And ito, yung pinaka-request daw, yung coco pit machine. Itong coco pit machine, ma'am, ay pwede rin mag-produce ng coco coir kasi meron siyang controller, nako-control to. Kung anong output ang gusto mo. Gusto mo, medyo buo, yung coconut husk, or medyo durog. And then last, ang pinakamahirap ay ang onion harvester. Oo, kasi dito medyo sensitive, ma'am, to kasi dapat iwasang masugat yung sibuyas pagka i-harvest mo. Dapat hindi siya matusok. So, ito yung kanyang ngipin, then i-mount dito sa kanyang hand tractor para makapag-harvest na ng sibuyas. Salamat po sa pagbibigay liwanag sa ating mga kaagham hinggil sa Metals and Engineering Innovation Center na pinangungunahan ni Dr. Feliciana P. Jacova. Isang mahalagang unit ito sa pag-unlad ng ating bansa sa larangan ng Metals and Engineering. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sicat, ito po si Lade Sicat para sa Probinsyensya. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod na episode, mga kaagham.